Okay, good afternoon guys. Okay. Tutuloy natin ang discussion natin about sa DEA, and then this last meeting natutunan natin ang geographical or territorial units of police organization. Yan. Okay, now I will present the types of police organization structure. Yan, we have a police organization structure. May mga structure ang police organization. Ano-ano ba yung mga structure na yun? Okay. F1, line type police organization. Line type. Ano po ba yung sinasabi ng line type? Ano po ba yung line? Ano ba yung line na sabi? Yun yung parang stick siya, daan siya, or linya. Ano ba yung linya? Dire-diretso yan. Ito is a straight line organization which is often called the individual military or departmental type of organization. It is the simplest and clearest form of police organization. Okay. Per department po siya. Yan, individual military or per department yan na nagdi-distribute ng isang mga radio message, mga ganyan. So, per department po yan, mga yan. Yan po yung sinasabi na ng line type organization. Okay. Line and staff. Yan. Combination of line units and staff so that service of personnel performing special function can provide to police officers performance in line function. Okay. Ito naman yung halimbawa pagpunta sa isang station, pupunta na yan kung saan yung division. Kung saan yung division na nararapat. Halimbawa, homicide. Alangan namang ipunta sa patrol. Yan, hindi po. Ipupunta pa yan sa investigation unit, division. O, yan po yung mga kanila. Kung saan po nararapat yung case na yun, doon po ipupunta. Hindi kung saan-saan. Kaya line and staff, para may isa ipababa siya and then pupunta siya sa kasanga-sanga. Okay, yung staff po is para siyang sanga. Okay. Functional. Isa where personnel have to serve several heads. And kaya nga nang sinabi ko kanina, yung mga from example natin dito, from provincial, may mga yung mga several, may pagbaba ng radio message, pupunta yan sa provincials. And then may mga several heads po yan na mag-uutos. Yung parang authority. Yan po. Next. Yan. Next of our topic is about the police manager's main administrative function. Ano po ba yung administrative function nila? Okay. Ano yung mga pinaggagawa dito? Okay. Number 1 is planning. Is the process of selecting goals and determine how to achieve them. It includes the act of selecting missions and objectives, the policies, the program and procedures, and the course of action on how to achieve them. It requires decision making. Decision making, yan siya sabi, decision making is the act of choosing from among alternative course of action. Okay, planning. Ano ba yung pagsabi natin planning? Self-explanation na to. Pagpaplano. Paano ba tayo magplano? Yan. Di ba? Pag nagplano tayo, mayroon tayong target or mayroon tayong gustong kunin. Di ba? Example, magplano kayong go out town. Mag-out of town. Kayo magbabarkada. Magplano ka ngayon. Paplano kayo kung ano yung mga yun. And then meron dito yung parang keyword niya is decision making. Yeah. Nagde-decide kayo para maging pulido ang plano. Okay, next. After ang planning, organizing naman is the process of making an organization fit with its objective, resource and environment. Okay, i-organize mo naman ngayon. Next is i-organize mo siya. Then, para halimbawa, pag na-organize na siya, para makapagbuo ng plano. Mahirap
makuha yung objectives ng isang plano kung hindi na organize. Okay po ba? Okay. Kailangan po natin pag nagplano tayo, magkaroon tayo ng ma-organize ang grupo. Okay. Next is directing. Okay. Ano po ba yung nandito sa ibig sabihin natin directing? Okay. Parang self-explanatory na itong mga to. Okay. Discuss ko lang. It is the process of giving orders, command, directives, or instruction to personnel in order to rule or guide them in accomplishing the goals or objectives of an organization. Yan. Dinadirect mo. Parang kino-command mo. Binibigyan mo ng instruction yung isang tao para magkaroon ng clear. Yan. Clear na objectives para sa ating organization. Okay. Halimbawa, mag-out of town kayo. Oh, ikaw bahala sa sasakyan, di ba? Yun po yung example ng directing. Dinadirect mo siya. Halimbawa, ako, kaibigan ko, si Juan. Tol, Juan, kuha ka ng sasakyan. Ayan. Kino-command ko siya. Dinadirect ko siya para kumuha ng sasakyan para magamit namin. Then, kasama na din yun sa plano. Idinadirect ko. Okay po ba? Okay, next. Staffing is the act of placing personnel to position in organizational structure considering their qualification. Yan. Kaya masabi ko na ini-staff ko siya. Nilalagay ko sa posisyon na yan. Yan. Sa posisyon niya, kumuha siya ng sasakyan. Kasi dun siya magaling. Marami siyang sasakyan. Okay. Si Pedro. Tol, dinadirect kita. Kumuha ka ng pagkain. Kasi, binibigyan ko siya, nilalagay ko siya sa posisyon na yon. Kasi, marami silang pagkain sa lugar nila or sa bahay nila. Okay, nagigets ba? Ayan. Okay. Dito tayo sa staffing activities. Okay. Pagpupunta na tayo, pag graduate, pupunta na sa PNP, mag-a-apply kayo ngayon. Ito yung mga pagdadaanan nyo bago kayo maging police officer. Okay. Number 1 is recruitment. Yan. Ano po ba yung recruitment na sinasabi? We told may quota. We told may recruitment. Which is, yun na yung parang similar na siya. Yan. Recruitment, yan yung binibigay ng isang unit or isang camp, isang division para makakuha sila ng bagong recruit. Okay, recruitment refers to a set of activity and process used to legally obtain a sufficient number of right people for a specific position. Okay. Nagka-apply tayo, nire-recruit tayo. Para, soon to be, pag mapili tayo, then maging police officers, yan, may lalagay tayo sa mga specific position na sinasabi na. Makita natin yung galing natin sa pag-imbestiga. Ilalagay tayo sa investigation. Traffic, ilalagay tayo sa traffic. Yan. Next, kung mayroong recruitment na, meron na tayong selection. Yan. Is the process of choosing from among the candidates the most suitable person to current position or for future position. Yan. Sineselect ka. Yan. Kaming tatlo, rene-recruit kami, nag-apply kami ngayon. Ngayon sa aming tatlo, ise-select kami ngayon. Yan, ise-select ang aming kakayahan na sinasabi. Okay. Next, appraisal is the process of measuring performance. Yan, pinaprocess nila, parang sinusukat nila yung performance namin. Marami yan. Halimbawa, agility exam, medical exam, yan po yung mga parang mapagdadaanan pa po. Okay, next. Training is the act of improving the ability required in the current job. Okay. Bago ka makapag fully develop, ay kailangan mo munang mag-training. Okay.
Sa police, lahat yan dadaan sa training. And 6 months training ay 1 year. 1 year training bago ka maging patrolman. Okay. Next, development is the act of improving the ability required in future job. Okay. Dine-develop tayo. Tinetraining tayo para ma-develop at ma-improve ang ating sarili para maiangat, para mabago ang ating sarili. Yan. Yan yung gustong maiparating ng training para ma-develop tayo. Yan. Next, yan. Different staffing activities. Recruitment, selection, appraisal, training, and development. Yan mga yan. Yan yung staffing activities. Ano yung ability mo? Okay, next. Coordinating. Yan. Is the manner of integrating the different elements within and outside of an organization into harmonious relationship. Okay. Coordinate mo. Ikaw kailangan, okay, sabi naman nito, coordination. Yan, ibig sabihin dito ito, coordination. Halimbawa, yung out of town nyo, gusto nyo mag-tree planting, wala kayong lugar na pagtatamnan. Okay, pupunta naman kayo, i-coordinate nyo muna sa isang lugar. Bawa, sir, magti-tree planting po kami dyan. Yun na po yung sabi ng coordinating. Okay. In relation dun sa gusto nyong objectives, di ba? Out of town, then gusto nyo magkaroon ng tree planting, yun yung coordinate. Coordinate kayo sa isang lugar kung wala kayong lugar na pagtatamnan. Okay. Recording is a system of classifying and compiling written communication going inside and outside of an organization. Yan. Ito yung sasabi lang incoming radio message or outgoing radio message. Okay. Iko-compile nila ngayon, i-record. Halimbawa, nagbigay kayo ng letter or may galing sa inyong letter. Iko-compile yon. Mayroon kayong receiving copy and then personal copy. Yan yun. Forward copy ka sa receiving copy, isang receiving copy and then forward copy. Okay, ano po ba yung receiving copy? Yan yung may iwan sa inyo na pag makipag-coordinate kayo at sasabihin nung pinag-coordinate nyo, wala naman kayong sinabi. Okay, ngayon, yung record nyo na yun yung ipapakita nyo sa kanila para pagpapatunay na nakipag-coordinate kayo doon. Okay, yun yung sinasabi lang recording. Mahalaga ang recording para mare-record lahat ng mga ginagawa. Okay? Okay, next. Budgeting is the management of income and expenditure within the organization. Yan. Sa pagbabarkada, yan. May sinasabing finance. Taga-finance. Yan. Yung parang keyword dito sa budgeting is finance. Yan. Income. Ipapasok sa income, di ba? Sa inyo, di ba, sa organization nyo, sabi natin may organization kayo, yung budget niya, kung ano-ano yung mga pagkagastusan nyo dun sa mga pera na yon or income na yon, kung ano yung mga income na nakukuha nyo, ano yung income na igagastos nyo. Okay, para sa organization. Okay. That is the administrative functions of police managers. Okay, next. Dito naman tayo sa source of police organization. Effectively in police officers consider the following principle in police management. Okay. Unity of objectives. Yan. Ano ba yan? Parang kung sa atin self-explanatory natin. Unity. Ano po ba yung unity? Pagkakaisa. Pagkakaisa ng gustong mangyari. Okay. The members of police organization must be motivated by common thing in accomplishing a common mission. Bawa, sa operation, ang gusto ni Juan, pasukin agad. Ang gusto mo naman Pedro, huwag pasukin agad. Kasi delikado nga. Yan, itong si Juan matapang, gusto niyang pasukin. Okay. Pag ganon,
walang ma-accomplish na mission. Okay. Kailangan nilang magkasundo muna kung ano yung magiging plano nila. Yan. Kung ano yung kung ano yung gusto nilang mangyari doon. Sinong masusunod? Bawa. Okay. Pag nagkasundo na sila, yan. Para mahuli yung offenders. Okay. Scalar principle. A vertical hierarchy of organization is required to unbroken chain of command from top to bottom must be. Yan. Ito yung para nagme-maintain para hindi masira yung unity of command. Yan. Ano po ba yung unity of command na sinasabi natin? Okay, next. Is a set of police officers should be under control of only one superior police officer. Yan. Libawa, ako yung pinakamataas. Magbababa ako ng utos sa patrolman. Bawa. Dapat dadaan yun muna sa kanya-kanyang mga set of officers. Dadaan mo na yun sa taas, pababa siya. Hindi ko pwedeng i-direct sa baba. Parang wag tayong mabag-bypass. Bypass kasi ang sinasabi natin. Unity of command. Next. Span of control. A superior must manage a number of persons that he can effectively control. Yan. Gaya sa kampo, maraming mga superiors dyan. Hindi lang po isa. Pero iisa yung parang sa regional director, iisa lang siya. Pero marami siyang staff para makontrol yung mga tao nila sa baba. Yan. Kaya ngayon, yun yung tawag nilang span of control. Ano ba yung delegation of authority na sinasabi natin? Okay, sabi natin a superior may delegate some of his duties to his subordinate. Yan. Yung superior, halimbawa superior ako. Merong mas lower sa akin, lower rank. Ibibigay ko sa kanya yung authority sa subordinate ko para magkaroon siya ng authority. Yan. Para yung hindi ko kaya, halimbawa, pag wala ako doon, mapagkakatiwalaan ko siya. Yung pagkakatiwalaan mo, doon mo ibibigay yung utos mo o yung gagawin. Next. Okay. This is the several type of creating and they include the following. Okay. Types of creativity. This imitation involves the act using plan, program methods, and the like developments by inductive reasoning. Reasoning moves from specific to more general. Yan. Example ito, yung maraming citizen nagre-reklamo sa police, tungkol sa police. Yan, marami naman may mga alam tayo. Yan, ito may mga nagkakaproblema sa training nila. Siguro ito yung mga nagre-relax or then may kapapayaan sa supervision. Yan. Then gumagawa na yun siya, sabi lang sarkob, sariling command. Okay. Next. Ito yung next, deductive reasoning. Okay, kabaligtaran naman nito yung inductive reasoning. Yung deductive reasoning. Okay. Ito yung mga disiplinadong pulis. Yan. Idea linking. It is often done through free association. Individuals participating in planning are encouraged to identify ideas. Okay. I-identify nila yung mga idea nila. Ano ba yung mga idea nila yan? Okay. Identify ideas without limitation or inhibition that might relate to problem or plans at hand. Next is the guidelines in planning and implementation. We have a 6 guidelines in planning. Yan. Meron tayo sa 5 wives and 1 husband na sinasabi. Ano ba yan sa planning? Yan. What to do? Yan. Sinabi, what? Ano yung gagawin? Why? Bakit? Bakit? Anong gagawin? Then, when? Then, where? Who? Sino? How? Paano? Yan yung sinasabi na. Okay. Next.
It is the factors considering in planning. Yan. Ano ba yung mga consideration? Yan. Next, one example is condition. Ano ba yung mga condition? Consider the condition of things like the following. Number one is political atmosphere, public opinion, ideological aspiration, peace and order, national community ethics, behavior and discipline of the people in the area where the plan will be implemented. Yan yung mga condition ng isang pagpaplano. Okay, next, time. Yung oras. Yan. Time, consider the following. The time of execution implementation, the time interval and the time allowed for the revision and modification of plan. Pusang gula. Okay, time interval and time allowed for the revision and modification of plan. Okay, time. Halaga ang oras kasi sa atin. Yung sasabi nila, Filipino time, which is pangit explanation yun. Dapat maging on time po tayo. Okay, resource available. Ano ba yung mga resource available natin? Yung gagamitin natin. Yan. Consider the manpower, money, and material available. Kaya sabi ko kanina, pag mag-out of town kayo, manpower, yan. Money, pag for budgeting, materials. Materials na sasabi, yan yung mga kailangan na gagamitin. Next, the other important matter must be considered in planning. Ito yung mga kino-consider sa pagplaplano. Okay. Efficient use of resource and liquidity. Kailangan dito yung effective na decision. Sa pagpaplano, kailangan ng effective na decision. Yung mga opinion. Ano ba yung mga maaaring mangyari? Next, establishing goal. Setting goal that challenge everyone in the organization to strive for better performance. It is one key aspect of process. Goals must be aggressive but realistic. Yan. Ito, sineset nila, establishing goal. Yan. Parang ito na din yung sinasabi nila, yan. Parang objectives na din yung goal niya. Ano po ba yung goal nyo sa pagplaplano? Yung gusto nyong mangyari. Okay, next. Managing risk and uncertainty. Okay, managing risk is the organization success. Yan. I-consider nyo na yung mga risk nyo. Yan. Ano ba yung mga risk niyan? Even the largest organization cannot control the economic and competitive organization around them. Ito yung sasabi lang, ano kaya? Paano kaya? Yan. Parang ito na din yung sabi lang, mag-overview kung ano yung mga mangyayari. Imagine. Kailangan mag-imagine. What if ganito? What if ganyan? What if ganitong mangyari? Okay. Yan yung sinasabi nilang managing risk and uncertainty. Next, team building. Madali na itong team building. Cooperation ng isa't isa. Di ba? Kailangan ng cooperation nyo para makuha yung goal ninyo. Planning promotes team building and the spirit of cooperation. When the plan is completed and communicated to members of organization, they will know their responsibilities and their way of assisting and sharing their expertise in order to complete assigned task. Yan. Ito sabi niya, may tiwala. Yan. May tiwala sa mga kasamahan para makomplete yung in-assigned task ka na kanila. Para itong team building na to, ito yung parang magiging unity nila. Parang unity nila sa kanilang organization. Okay. That's all. Sana may natutunan ulit kayo. Then, I will make an presentation again para dito sa discussion natin. Okay. Kung may katanungan kayo, just ask me.
then I will answer you. Okay. Our next topic is the history of police. Ito na yan. Yan yung next topic natin. Okay. That's all. Thank you and God bless.